Di ko alam na may ginagawa na pala siya sa likod ko, which is hinalukay niya na rin pala yung mga documents ko. Pagtingin ko, oh my God, nawawala yung pink card ko. Kami naggaganunan go out from this house kasi hinaharas niya na ako. Hi guys! Welcome back to my vlog. It's me, Flor, and I hope you guys are doing great. For today's video, finally, I am ready to share you guys now that I have a horror story as an au pair. And yes, you hear it right, na hindi lang happiness ang pagiging au pair. Meron ding mga au pair na mga nakakaranas ng horror story, and I am one of them. Actually guys, I'm a change host. It means na nanggaling ako sa unang host, and then hindi kami nag-work, so nag-change ako ng host. In this video, sasabihin ko sa inyo what are the reasons why I changed host, or what is my horror story as an au pair. When I arrived in this family, andun pa yung au pair nila, and it was so nice to be with Ku Filipina au pair kasi nga meron mag-guide sa'yo kung ano yung mga daily routine mo. When she left, yung kalbaryo or yung horror story is nag-start na siya guys. Kasi every day, nag-chat yung mama sa akin kung ano yung mga dapat kong gawin, and actually almost every day, I need to vacuum the whole house. I need to mop the whole house. And then, actually for me, it's fine kasi nga diba nakikitira naman tayo sa bahay nila, and I also like to clean, I also like to tidy up, but it's more than that. Kasi nga, akalain nyo guys, maglilinis ako from first floor hanggang third floor, magpo-vacuum, magmamop, and then aside from that, gusto din nila na maglilinis din ako ng basement nila. And sa basement nila, gusto nila ako mag-dusting, yung tatanggalan yung mga dust doon sa basement nila, and then magpo-vacuum, and so much. For me, it's not little household chores already, kasi it's too much na yun, parang cleaner na talaga. So sabi ko, siguro ano lang talaga tong family na to, malinis. They also have cleaner. Actually, ang cleaner din nila is pupunta din ng bahay twice a week, like Monday and Friday, which is good, diba? But still, they asked me to vacuum the whole house, dusting, and mopping. And then ngayon, pagdating ko rin, nafe-feel ko na yung host dad is hindi okay sa akin. And meron kaagad akong nakitang red flag kasi nga sa contract namin nakasabi doon na ang matitira lang sa bahay is ako at saka yung mga anak. And actually, during my time, andun na din yung host dad the whole week kasi nga I heard na wala na daw trabaho yung host dad, and then sa bahay na siya namamalagi parate. So, parang doon pa lang, sabi ko, wow, they're not telling the truth about their contract. So, parang red flag na kaagad sa akin. But I understand din, kasi nga, hindi naman lahat ng bagay is kailangan ilagay sa contract, diba? Napapag-uusapan naman yun. But the thing is, yung pag-treat ng host dad sa akin is not really good. Kasi alam nyo, nagluto ako one time ng champurado, nilagay niya sa labas yung pinaglutuan ko. Sabi niya, mabaho daw and everything. Tapos yun, tinapon, parang nasaktan ako doon. And then, at the same time, alam nyo ba guys, na yung host dad is sinabi niya sa akin na, Flor, you should separate your utensils from us. Yung baso, kutsara, tinidor, sinabi niya sa akin na you should separate your things to us. Like, gusto niya na lahat ng mga inumin ko or lahat ng ginagamit ko is hindi sasabay doon sa mga utensils nila. Kaya sabi ko, bakit kaya? Ano to? Parang nagugulahan ako. So, and actually din guys, ako din yung nagluluto ng dinner nila, tsaka minsan sabay kami ng host mom, but most of the time, yung host mom naman is super busy. So, ako na lang yung nagluluto ng dinner nila. And the funny thing is, yung dinner nila is hindi ko dinner. Yung dinner lang nila is yun lang yung dinner nila. Meron akong sariling dinner. And yung food na yon na niluluto ko is galing pa yun sa sarili kong money. Galing pa yun sa pocket money ko. Hindi sila nagbibigay ng food para sa akin. Sabi ko, anong gagawin ko? Paano, di ba, 340 lang din yung binibigay nila na allowance. Tapos, ang mahal-mahal pa naman ng mga bilihin dito sa Netherlands. Bali, ginagamit ko yung sarili kong pera para pambili sa sarili kong food for dinner, breakfast, and lunch. And actually, for breakfast, pwede naman akong kumuha ng tinapay galing sa kanila, which is good. So,
yun, magluluto ako ng sarili kong food. Hindi yun same ng food na niluluto ko sa kanila. At saka, hindi rin ako sabay sa kanilang kumain. Di ko alam. Minsan, di nila ako tinanong or di nila ako inask na if I want to join them. Of course, I want to join them, di ba? Kasi it's part of the cultural exchange to know your family, to sit with your family. But I understand kasi nga bago pa ako. But it's really very weird kasi I really feel like a domestic helper kasi nga ako yung nagluluto ng dinner nila. Tapos let's say matatapos ako magluto ng dinner nila around 7:30 or minsan 8. And then after yun, kasi nga, di ba, tapos na akong kumain. So, pupunta na ako sa taas para matulog or mag-rest na. But, guys, alam nyo, after nilang kumain, let's say around 9 or 10, and andun na ako sa taas. Tapos, sometimes, I'm already sleeping, kakatukin nila ako at sasabihin na, "Hi, Floor, tapos na kaming kumain, pwede mo na ligpitin yung pinagkainan namin." Di ba? Guys, ano yun? Anong mapifeel nyo? Kumbaga, nagre-rest ka na tapos pupuntahan ka lang dahil tapos na daw silang kumain at saka liligpitin ko na daw yun. So, sabi ko, oh my God, wala ba silang mga kamay na dapat sila nalang maglipit? Ako na nga nagluto, ako na nga nag-prepare lahat. Alam mo, upo na lang sila doon para kumain, promise. Tiniis ko yun, guys. Iniis ko yun. Tapos, one time din, habang nag-chat kami ng host mom ko, sabi niya na, "Floor, don't call me this." Kasi nga, it's really disrespectful daw. Kasi gusto niya, tatawagan ko daw sila na mom or sir. Which is really weird. Kasi sa pagkakaalam ko, dito sa Netherlands, it's really normal to call them using their name. Pero para sa kanila, gusto nila tatawagan ko sila ng mom or sir. Pero talaga, hindi ko nagustuhan yung treatment nila until such time, nag-message ako sa agency ko na nag-email ako sa kanila, nagbigay ako ng reasons kung bakit I don't feel happy. Sabi ko sa agency na I don't want to feel this kasi this is only a 1-year contract. Gusto ko best of it, you know. Sinabi ko na I want to talk to my host or I want to change host. Tapos, ang ginawa naman ng agency is, kinausap niya yung host ko na gusto ako kausapin ng host ko. And, dumating nga yung araw na nag-usap kami ng host ko. So, we were in a long table, tapos nasa gitna ako, tapos nasa left side sila. Before I talk to them, nagsulat na ako, guys, sa notebook, kung ano yung sasabihin ko sa kanila. Kasi I know myself na baka may mental block ako. So, ayun, binasa ko sa kanila, sa harapan nila, na sinabi ko na ano yung feelings ko. I also understand na it's hard for them to trust person, lalo na bago pa lang sa family nila. Alam niyo, during my speech, tumayo yung dad, tapos ginanon niya yung table. Sabi niya, "Do you want us to treat you like a family? You just new here." Sabi ko, it's not necessary family. I just want to be treated well. Kasi nga, di ba, ang daming pinagbabawal sa akin. Tapos, tatawagan sila ma'am or sir. Tapos, lahat ng mga ginagawa ko parang halos mali na yun sa kanila lahat. So, lalo na yung sa food, sinabi ko talaga sa kanila na it's so unfair na ako lang yung magagastos sa food ko. We stated in the contract na sila yung magpo-provide ng food ko and also the transportation, di ba? Kasi I know my rights, kaya nag-react ako ng ganun. So, on that day, akala ko na-solve na lahat yung mga pinag-usapan namin. And then, they even give me a birthday cake kasi by the next day, birthday ko yon. Tapos, binidyo nila, tapos sinandin nila sa agency, sabi nila, "Yeah, we're good now, Floor is having fun now here in our family, blah, 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 blah." And actually, the next day din, sila na nag-grocery. Kasi noon, guys, ako lang parati yung nag-grocery. Halos everyday ako nag-grocery. Tapos that time, sila nag-grocery, sila nagbili ng cake, tapos binilan din nila ako ng chicken, rice, and everything. That is only that week, guys. And then after a week, wala na. Hindi na nila yun inulit. Kumbaga nakalimutan na lahat, nagka-amnesia na sila. Sabi ko, pakitang tao lang pala yun. So, ako naman, sinabi ko na sa agency na, "Guys, I don't really like it. I still don't feel happy." Parang ganun pa rin. I don't think there's a change. Kasi nga, bumalik pa rin sa dati. After na nag-usap kami ng host ko, diba, nag-mediation, akala ko okay na lahat and everything. Pero hindi pala. So, ako, nag-decide na talaga ako na gusto ko na mag-change host. So, that time, nag-try ako maghanap ng host ko. Kasi nga, before ako mag-change host, gusto ko, meron muna akong mapapalitan before ako aalis sa kanila. So, during that time,
I still remember February 7, pumunta yung host mom. Normally, hindi siya umuwi ng tanghali. That time, pumunta siya sa bahay. Sabi niya, Floor, I want you to leave now and bring your luggage upstairs. So, alam niyo guys, the funny thing is, naka-ready na yung luggage ko sa itaas kasi nga, I expect for the worst. So, the worst happened talaga. Tapos, sabi ko, okay, I'll be there upstairs. Actually, hindi ako pumunta ng downstairs kasi nga, yung luggage ko is nasa kwarto ko na, naka-ready na siya kasi I already expect na in any time na pwede nila akong papalayasin, which is nangyari na nga. Pumunta muna ako ng CR, tapos nag-deep breath ako, have more lakas ng loob, you know? So, nasa taas na siya, doon na siya sa room ko, nauna na siya. Tapos pag akyat ko, sabi niya, oh, where's your luggage? Sabi ko, oh, my luggage is already there. It's already packed. Tapos sabi niya, wow, you're so ready to go. Sabi ko, yeah, I'm ready to go. So, during that time, guys, sabi niya sa akin na, I want to check your bag and everything. So, that time naman, naisip ko kaagad yung Raffy Tulfo at saka MMK na baka lalagyan niya ng mga alahas or anything, tapos sasabihin niya or i-report niya sa police na nagnakaw ako. So yung mata ko talaga is super laki at saka tinignan ko talaga yung mga kamay niya, tinignan ko talaga kung paano niya i-search yung luggage ko. So hinalukay niya guys, hinalukay niya and everything, halos lahat ng mga gamit ko na gulong-gulo na. And then sa room naman, merong dalawang bed doon na single bed, which is left and right. Tapos yung sa left, andun lahat ng mga documents ko like my wallet, my resident permit, no, not my passport. My passport is in the other bag. Binder na kung saan nakalagay yung mga documents ko. So, habang nag-aano ako guys, naayos ko yung gamit ko kasi nga ginulo niya yung luggage ko, diba? Di ko alam na may ginagawa na pala siya sa likod ko, which is hinalukay niya na rin pala yung mga documents ko. So, parang ako, hindi ko yun kasi alam. So, ngayon, habang inahalukan niya yung documents ko, nagtaka ako kung bakit naka-open yung wallet ko. Eh, ako pa naman yung person na once na-open yung wallet ko or bag ko, gusto ko isasara ka agad or anything. Kasi iniisip ko baka may papasok ko spider or anything. Basta, ganun talaga ako. So, pagtingin ko, oh my God, nawawala yung pink card ko. Yung pink card, guys, is a resident permit or a resident card na kailangan mo dito sa Netherlands. Kasi, yun yung parang indication na you are a resident here in the Netherlands. So, sabi ko, where is it? Kumbaga saan? Tapos tinanong ko siya, nasa isang bed siya. Sabi ko sa kanya, did you get my resident card? Did you get my pink card? Alam mo ang nangyari? Nanginginig siya, sabi niya, no. Ganun sabi niya. Parang doon pa lang sa akin, nag-sink in na. Sabi ko, oh my God, I think nasa kanya talaga. So, pag ganun ko sa Dubai, sa other na room, sa other na bed, nakita ko yung pink card ko at saka yung NBI clearance, guys. Andun siya, sabi ko, oh my God, ginawa ko kaagad yung pink card ko kasi nga, yun yung pinaka-importante talaga na as an au pair, i-keep mo talaga yung passport and pink card mo. Kung ano mang mangyari, dapat yun palagi yung mga i-keep mo. Kahit naiwan yung mga gamit mo, pero yung pink card at saka yung passport is hindi mo dapat papababayaan. So, that time guys, nung kinuha ko yung pink card ko, let's say ito yung pink card ko. Nung nakuha ko na yung pink card ko, nagka-tug of war kami, naggaganunan kami. Sabi ko, give it to me, that is mine, my face is there, my name is there. And sabi niya, no, we pay this for you, we give this for you, this belong to us. Sabi niya, sabi ko, no, my face is there, it's all my face, it's all my name. Sabi niya, no, your new host will give you a new one, and blah, 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 blah. Tapos, until such time, guys, sinabi sa kanya na, I will call IND, I will call police. IND is yung government dito. Binitawan niya. Tapos sabi niya na, you're the worst woman I've ever met. I will call a lawyer to sue you. Yun yung sinasabi niya. Sabi ko, I don't care. Doon na, guys. Doon na ako umiyak. Doon na rin ako tumawag sa potential host ko na susunduin ako, tatawagin ako, na please help me. And then, nag-try din ako tumawag ng police, guys, ha. Nag-try din ako tumawag ng police. But, I don't know what's happening that day. Hindi siya nag-work. Siguro, I keep dialing the wrong number. So, yun. That time, guys, super na ako. Doon na nagsing in lahat. Sabi ko, oh my God, sa MMK ko lang to nakikita. Sa Raffy Tulfo ko lang to nakikita. Tapos ngayon, nararanasan ko na talaga. So, doon ako umiyak, guys. Doon na rin ako,
parang nag-breakdown. Sabi ko na, I need to go out from this house kasi hinaharas niya na ako. And then, sa corner naman ng room ko, guys, meron akong parang small bag for all my garbage. Tapos, alam niyo guys, tinapon niya yun sa mukha ko. Sabi niya, bring this trash with you. Sabi niya. Tapos, sa closet, meron pa akong other clothes and actually some jackets na binigay ng dating au pair. Sabi niya, is this yours? Sabi ko, yeah, that's all mine. Tapos, alam mo, lahat ng mga jacket ko is iniisa-isa niyang tinapon sa mukha ko. Sabi ko, grabe na to. Hindi na talaga ito makatarungan. So, tinatawagan ko na yung potential host ko na sunduin ako or tumawag ng pulis kasi nga hinaharas na ako. And then, alam niyo guys, from 3rd floor, na-bit-bit or na-carry ko yung luggage for 23 kilos sa baba until the ground floor. Tapos, nung nasa ground floor na ako, mga few steps, nagtaka yung host dad. Sabi niya, Flor, where are you going? Sabi ko, your wants me to leave. So, parang that time, na-shock ako kasi hindi alam ng host dad. Diba guys, before this story starts, sabi ko sa inyo yung host dad, siya yung parang super evil sa akin. But at the end, yung host man pala yung pinaka-evil. So, yun, penalized na niya na ako. Tapos nasa ground floor na ako. Tapos sa labas ng bahay, andun na yung host ko, na bagong host ko na hinihintay ako. Tapos, lahat ng gamit ko is bit-bit ko. May picture pa nga ako nung guys kung ano yung mukha ko. Umiiyak pa ako. Nasa picture pa. Tapos, ilalagay ko dito guys. Don't worry. So, that time guys, hindi humupa yung iyak ko. Nag-ano na ako. Yung parang mawawala na ako ng hininga. Kasi ganito na ako mag-iyak. Tapos parang natakot din yung bagong host ko. Sabi niya, are you okay? Do you want me to bring you at the hospital? Are you okay? And everything. Sabi ko, yeah, I'm okay. But I'm just not really convinced that this is happening right now to me. Kasi nga, diba, yung mga expectation and everything. So, sabi ko na para sa MMK or sa Rapid Tulpo lang ito mangyayari. But here I am, nararanasan ko na. So, that day din guys, hindi ko rin yung sinabi sa mom ko kasi natatakot ako na sasabihin niya na you should go back here in the Philippines, something like that. Actually, nag-message ako kaagad sa agency ko. Sabi ko, hi agency, andito na ako ngayon sa potential host or the next host ko. And they are really nice to me. And actually, the old host family, they kicked me out right away without any notice. So, alam nyo, nag-reply din, around 3 p.m. nag-reply yung agency. Sabi niya, oh, we're so happy that you are now in a good hands and we wish you for the best and blah blah blah. Ganun yung sinabi nila. That night, pumunta kami ng restaurant ng bagong host family ko. Tapos pinakain nila ako. Sabi nila na order what you want, get some ice cream and everything you want to make you feel better, to make you feel happy. And we want to make sure na your au pair program or your au pair experience will be better and all the bad things that happened to you from the previous host family will not happen to you with us anymore. So parang doon, sabi ko, wow, ang bait naman ng bagong host ko. Parang totoo din talaga na if there's a rain, there's a rainbow, and my new host family are the rainbow, you know. Tapos, around 12 midnight, nag-email yung agency sa akin. Sabi niya na, why are you there? Why you didn't contact us? Why you didn't talk about us, about these things? Like, what? Like, di ba nag-email ako sa kanila around 12 or 1 and then nag-reply pa nga sila ng we are so happy that you are now there, you're in a good hands, blah, blah, blah. So, that time, guys, sabi ko, ay, wala na. Itong agency na to is feeling ko kinampihan nila yung host family na yun. Yeah, those are my story, guys. I mean, my horror story as an au pair, and I'm not just a typical happy au pair before. So, nanggaling din ako sa bad experience as an au pair. But I'm so proud of myself right now na nilagpasan ko yon, na hindi ako nag-give up, and I'm so thankful kay Lord, kay God na binigyan ako ng new family. And look at me right now as well na andito na ako sa Netherlands, meron akong sariling bahay, meron akong good partner, meron akong good job, and I'm so grateful of what is happening right now to my life. So
I can really say that I really deserve what I have right now dahil sa mga nangyari sa akin. So, guys, if ever you have this kind of story, or you are so afraid to change hosts, or you're so afraid to stand up for yourself, you should do it, because all of us have the rights, especially if you have a contract, diba? You should always stand for the right. You should always stand for yourself. Huwag yung paiiralin natin yung pagiging alipin natin, kasi wala tayong patutunguhan yun, guys. So, I hope this story or this experience of mine will give a thought or a lesson for you kung ano yung mga dapat yung gawin. But you should always think about what is the consequences din if ever mag-change host kayo. But for me, it's end up really good kasi I moved to a better family, a nicer family, very nice family. So, yeah. So, leave a comment, guys. What do you think about my experience, my horror story as an au pair? And thank you for listening. And I will end this video now. I love you all. Bye.